advocacy, nagsimulang mamahayag, sandigan ang boses ng mamamayan. Sa publiko'y di magsasawang tumindig, hindi ikinukubli ang gawaing pilit na itinutuwid. Mahinahon na ikinamada ang ideolohiya, nanindigan sa lakas ng balanseng sistema. Hindi inaabuso ang kapangyarihan ng mikropono, tinig ng publiko ang nagiging sandigan nito. Sa balita at impormasyon, walang kinikilingan, handang magsilbi, katotohanan ng kinakatigan. Di kayang pagtakpan ng higanteng pangalan, paninindigang malaya ay walang kapantay. Bicol TV Sorsogon, Sa publiko ay umaalalay. Sa larangan ng makabagong papahayag, di na ikukuyom ng kamay, nagahaman sa lipunan. Kahit isinasantabi ng mga makakapangyarihan, kumakapit sa matuwid na pangangatwiran. Malayo pa ngunit malayo na rin ang narating, kahit anumang hirap ng mga pinagdaan. Nananatili pa rin tayo sa prinsipyong matibay, bahagyang manghihina ngunit patuloy sa paglakbay. Sa balita at impormasyon, walang kinikilingan, handang magsilbi, katotohanan ng kinakatigan. Di kayang pagtakpan ng higanteng pangalan, paninindigang malaya ay walang kapantay. Bicol TV Sorsogon, sa publiko ay umaalala. Mga programa na hatid ay pangkalahatan, current affairs, walang takot, ora mismo inilatag yan. Agos ng balita, abot at gabay sa kanayunan, buwaya sa lipunan, kinakalampak para matubuhan. Itinataguyod lagi ang pagiging kasangga, para sa pamayanan lagi tayong nakahanda na pag-iralin ng katotohanan, nabubulat at paglalahad na walang kinikilingan ng tatak. Hindi lang sa lente, ma'am kamera at tunog ng mikropono, bawat kwento'y inilalapit sa inyong tahanan. Hindi kayang takpan ng kapangyarihan, ang katotohanan kay among ipaglalaban. Sa balita at impormasyon, walang kinikilingan, handang magsilbi, katotohanan ng kinakatigan. Di kayang pagtakpan ng higanteng pangalan, paninindigang malaya ay walang kapantay. Bicol TV Sorsogon, sa publiko ay umaalalay. Sa balita at impormasyon, walang kinikilingan, handang magsilbi, katotohanan ng kinakatigan. Di kayang pagtakpan ng higanteng pangalan, paninindigang malaya ay walang kapantay. Bicol TV Sorsogon, sa publiko ay umaalalay. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by
Christina's Resort, Starboard Inn, Angel Resort, CCDI, Computer Communication and Development Institute, where IT quality happens. Westex Institute of Technology, LJ Aqua Farm and Resort, Viña Soto Resort, Solis Institute of Technology, Bulan Campus, Bulan Sorsogon, Dermpure Aesthetics, Korea Resto Bar, VLD Hotel, Sorsogon 2 Electric Cooperative, Peter Paul Philippine Corporation, Antings Grill and Resto, Gubat St. Anthony Cooperative. Victorino Bitong Daria. Magandang umaga Pilipinas kong mahal, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga sa lahat ng ating inaabot ng programang Issue Ora Mismo. Live na live tayong mapapanood sa Facebook page ng Bicol TV Sorsogon. Ngayon po ay araw na naman ng Biyernes, petsa 7 na po sa buwan ng Nobyembre. Habang tayo ay nag-iingat, nagpe-prepare ng ating mga kagamitan, lagi nating isalang-alang na ang mahalaga ay buhay. Number 1 na dapat nating alagaan, i-prepare kung merong sakuna o anuman na mga darating na kalamidad, dapat i-prepare natin ang ating sarili. Okay? Napapanood din tayo sa YouTube channel. Ang inyong likod si Rosario Amistoso, makakasama ninyo sa isang oras na pagtalakay ng mga napapanahon na issue dito lamang po sa loob at labas ng probinsya ng Sorsogon. At maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Simula pa nung nagsimula tayo in 2013, ngayon 2025 na, no? 12 years na, tama. At pasok tayo sa 13 years ng ating pagbibigay ng mga makabuluhan, pagsiserbisyo at pagbigay ng lahat ng mga kaganapan na napapanahon sa loob at labas ng probinsya ng Sorsogon. At mga kaibigan, sa araw na ito, no, napakaganda ng sikat ng araw. Maganda ang ngayon, ang pagbibigay ng liwanag ni Bahaghari. Ito naman kasing si Uwan, sabi nga, parang nakikipag-unahan din sa atin. Sana lumihis ka na lang ng landas, Uwan. Huwag na dito sa Kabikulan. Tumaas ka ng tumaas hanggang malampasan mo ang Pilipinas. At ngayong araw na ito, mga kaibigan, katulad po ng aming nailathala kahapon o nung isang araw pa, meron tayong espesyal na panauhin dito sa ating programa at makausap natin siya via Google Meet. Sabi nga, ito po ay sa patuloy na pagbibigay sa inyo ng makabuluhan na talakayan ng ating mga staff dito sa Bicol TV, si Papa Bern, si Harold, si Carol, Lutino Delgado, si Mama Eva, si Nana at ang aking may bahay. Ang bumubuo po ng Bicol TV Sorsogon. Nasa labas din po si Mami Kaki, si Mami Dante at si Papi Buds, si Papi Maki din. Maraming salamat sa inyo. At sa ngayong araw na ito, mga kaibigan, habang maliwanag ang sikat ng araw, samantalahin natin ang pagkakataon ito na ipakilala sa inyong ating mga kasama, ang makakasama natin dito sa ating talakayan ngayong araw na ito. Ito po ay makakapanayam natin. Ito makakapanayam natin ngayon, nagtapos sa Philippine National Police Academy noong 1994. Bago niya hawakan ang PNPA, siya ay nagsilbi bilang direktor ng PNP Bicol Region Office, Police Retirement and Benefits Administration Service, Manila Police District, PNP Aviation Security Group,
at Samar Provincial Police Office. May tunay na isang huwaran ng dedikasyon at serbisyo. Ngayong araw ating kilalanin ang isang taong naglilingkod ng tapat sa ating bayan, isang pangalan na nagbibigay inspirasyon sa mga kapulisan at nagtataguyod ng kahusayan sa serbisyo publiko. Atin pong salubungin si Brigadier General Andre P. Dizon, ang kasalukuyang direktor ng Philippine National Police Academy. Sir, magandang umaga po. Yes, maraming aga, Sir Ross, at sa lahat ng nanonood at pag-aantabay sa Bicol TV Sorsogon at sa lahat ng bumubuo ng programa ng Issue Ora Mismo. Maraming salamat po, sir. At talagang si sir napakatikas. Basta naman pulis, talagang mabilis sa pagserbisyo. Sir, isang pagpugay na makasama ka sa programang ito, dahil tayo po wala tayong pinipili na makasama dito, lalo na po ang mga patuloy na nagbibigay ng serbisyo sa Pilipinas. And sa ngayon po, sir, bilang paunang sabi nga ni intriga sa'yo, sino po si Brigadier General Andre Dizon? Unang-una, sir, ang aking pagpapasalamat sa programa nyo at isang karangalan na mabigyan ng pagkakataon na makasama at makasalamuha kayo ngayong araw po. Ako po ay isinilang at lumaki sa Preto Diaz, Sorsogon. At doon po nag-aral nung elementary at high school. Nagkolehiyo po ako sa Aquinas University na ngayon ay UST Legazpi na po. Nakapagtapos po ako doon ng Bachelor of Elementary Education at pagkatapos po ng kolehiyo, natanggap po ako sa Philippine National Police Academy at nagsilbi bilang lieutenant. Noon po, sir, ay police inspector panggo namin. Nagsimula po ang aking career sa Philippine National Police Special Action Force at na-assign po tayo, sir, sa iba't ibang dako ng Pilipinas, mula sa Mindanao, sa Basilan, sa Negros, sa Bataan, at dito na po sa National Capital Region. Nung naging director po tayo ng Samar Provincial Police Office, yun po ay panahon ng COVID, kaya napaka-challenging na position po yun bilang isang provincial director ng isang Samar, na ang Samar po ay daanan ng galing sa Visayas at Mindanao papunta po dito sa Luzon. Kaya yung mga pag-control po noon ay napaka-challenging. At mula po doon, nagsilbi din po tayo sa Region 1 bilang Chief of Staff ng region at naging Deputy Regional Director for Operation. Panahon pa rin po yun, sir, ng COVID. At mula doon, sir, na-assign na tayo ng Camp Crame kung saan ibinigay po sa atin ang rango na general at nagsimula po tayo ng pagsiservisyo ng pagiging general bilang director ng ABSI Group, Aviation Security Group. At mula po doon, naging director po tayo ng Manila Police District at pansamantalang na-assign sa PNP, Retirement and Benefit Administration Service ng 2 buwan bago tayo po itinalaga bilang Regional Director ng Bicol Police Regional Office. So, yun po, sir, ang pagkagaling naman natin doon, itinalaga naman tayo bilang Director ng Philippine National Police Academy. So, yun po, sir, ang maiksing talambuhay. Galing po ako sa mga ordinaryong pamilya sa aming bayan sa Preto Diaz, Sorsogon. Nagsumikap at pursige na hindi po talaga dahilan yung ating kahirapan para maabot yung ating mga pangarap. Ang tanging sandata po natin ay yung kasipagan, sinseridad at kababaang loob at pagrespeto po sa ating kapwa po. Yun po, sir, ang ating maisishare po sa ating mga taga-panood at taga-subaybay po. Alam niyo, sir, yung maikling talambuhay nyo, inabot nyo na ang Luzon, Visayas, Mindanao ng pinaglingkuran sa inyong posisyon. Kaya maikli lang para sa inyo yung pananalita nyo, pero yung pinagdaanan ninyo
ninyo na hinalukay nyo na ang Luzon, Visayas, Mindanao. Congratulations, sir. And alam nyo kasi... Sir, maliban po doon, sir, nagsilbi din po tayo sa United Nations. Kaya naging international peacekeeper din po tayo, sir, ng isa't kalahating taon doon po sa Europe, sa Kosovo. Mga war crimes po doon at mga VIP ng international community ang ating binabantayan po, sir. Wow! Hindi lang pala Luzon, Visayas, Mindanao, pati ibang lugar, kumbaga ibang nasyon, talagang pinaglingkuran nyo pa rin po. Nakaka-proud po sa isang Pilipino na merong ganito na karanasan sa buhay. At sa ngayon nga po, sir, alam nyo yung pagiging leader during the COVID time, talagang totoong napakalaking challenge po niyan. At para sa inyo, alam natin na ang summer, dito dumadaan yung nasa gitna kayo ng Luzon and Mindanao, kaya talagang dadaanan kayo. Paano nyo po hinandle yung sabi nga kasagsagan ng COVID-19 na naging na control ninyo sa pamamagitan ng pagpapatakbo ninyo ng lugar na maging kampante at secure yung iyong lugar na nasasakupan that time? Ang patuloy pong komunikasyon po, Sir Ross, for cooperation at coordination sa ating mga LGU, mga taga-DOH at ibang sangay ng gobyerno na prevention ng virus na yun. So, ang task force po ng COVID ay tuloy-tuloy nating pinapakisamahan at sinusunod natin yung kanilang alituntunin. Kasi nung panahon na yun, yung DOH po ang lead agency sa ating paglaban kontra doon sa COVID virus na yun po, sir. Yes, sir. Thank you very much po, sir. Ang unang katanungan ko po, sir, kasi ito, ano yung mga filosofiya at paniniwala na gumagabay sa inyo sa pamumuno sa PNPA? Ang turo po ng magulang Sir Ross, yun po ang palagi nating dala-dala, yung pagrespeto sa kapwa at dadasal ng madalas, kasi habang tayo ay patuloy na nagdadasal, patuloy naman na nakikinig ang ating Panginoon. Marami pong magagawa at wala pong imposible sa Kanya. Yun po ang ating gabayan, sir. Wala pong makakapigil kapag ginusto ng Panginoon. Wala rin pong makakapilit sa Kanya kapag ayaw niya. Kaya ang ating pong buhay, ang ating paglilingkod sa ating bayan at sa ating kapwa ay nakatali at nakaangkla po doon sa ating paniniwala sa ating may kapal po, sir. Very well said, sir. Alam nyo po kasi yung paghawak ibang-iba, paano nyo po na ihahambing yung pamumuno sa ibang lugar at ngayon nga ang hinahawakan nyo na ang PNPA? Kasi po alam nyo, hindi naman po sa pag-iiba ng isip, parang maliit lang ang isang regional director na hawakan mo. Yung PNPA, buong Pilipinas po ito na hawak ninyo. Sir Ross, ang the best po talaga na approach sa pag-handle ng tao is yung leading by example. You say what you mean what you say, yes. And then you become the role model. So, yun po, lalong-lalo na dyan sa atin sa Bicol, madali pong pasundin ang mga Bicolano dahil pag nakikita nila na yung leader nila ay wasto ang ginagawa, magwawasto din po sila ng trabaho. Ganun din po sa ibang lugar na na-observe natin na walang ibang tinitingnan po yan, yung leader nila. Kapag naging nagtamad-tamaran yung leader nila, magiging tamad din po sila. So, galing po talaga yung liderato po sa kanyang ginagawa po, sir. Yes, exactly po, sir. Talagang yung yung leadership, ito yung number one na tinitingnan ng mga subordinate mo. Kung mahina yung leadership, kung mahina yung pagpapatakbo, yung pag-handle, parang ito yung nakakapanghina ng loob sa mga sa mga subordinate na paano namin ito susundin? Ilalamya ito. Pero
pag nakita nila na well-deserved ito, kahit naman si Juan Tamad, mahihiya sa magtatamad-tamad pa. Totoo po yan, sir. May kasamang art po ang paglilid ng tao, sir, kasi iba-ibang pagpapalaki sa kanila, iba-iba ang kanilang suliranin, iba-iba ang kanilang hinaharap. Kaya nga may apply dyan yung different strokes for different folks. So yung moral po nila ang importanteng mapangalagaan natin. Individually, may mga kanya-kanya silang concern po, sir. Thank you very much po, sir. Sir, ang tanong ko naman po, anong mga hakbang ang inyong ginagawa upang itaguyod ang kultura ng inobasyon at patuloy na pagpapabuti sa loob ng mga programang pang-akademiko ng PNPA? Yun po, sir. Ang ganda po ang katanungan nyo na yan, sir. Yan po talaga, sir, ang advokasya natin bilang malapit na rin mag-retiro sa serbisyo na patuloy nating ipinapamulat sa ating kabataan na ang panahon nila ngayon ay napakagandang oportunidad para matuto. Nandyan po itong gadget natin, sir, na nandyan lahat ang paraan, nandyan ang pagkakataon upang matuto ang isang tao. Yung YouTube, yung Google, yung kung mamarapatin nila, option din ang ChatGPT na maging source nila ng education. Hindi katulad ng mga panahon na nagpupunta pa sa library, nakikipag-agawan pa ng mga aklat doon, mga encyclopedia. Ngayon po, nasa tip na lang ng finger ang pag-aaral. Kaya ang patuloy nating nire-remind sa mga kabataan na ang tutulong sa inyo, walang ibang tutulong sa inyo kung hindi ang sarili nyo. Yung tinuturo sa paaralan ay bahagi lang yan at pagmumulat lang yan sa kanila. Tama. Precursor lang yun para mabigyan sila ng guide. Pero yung tunay na ilalaman ng dibdib at puso nila, isip ay nanggagaling sa kanilang pagkukusa. They cannot give what they do not have. So they have to capacitate, educate, and train themselves through this available application, through this available materials na sa sarili nilang paraan ay makukuha nila. So napakaganda ngayon ng edukasyon po, sir. So sa ating mga kabataan, you have to divide your time every day, spend time sa pag-aaral na mayroon kayong matutunan sa araw-araw. Yun po, sir. Yes, tama po kasi nga yung sa yung talagang isang objectives ng mga kapulisan is ilapit sa mamamayan ang serbisyo. Kaya ito ang napakagandang tanong ko po sa inyo na talagang sana ito ma-absorb ng bawat Pilipino. Ang next tanong ko po, sir, sakaling may hindi pagkakasundo sa pagitan ng mga kawani at kadete, paano ninyo inaayos? Ang ina-apply po natin na approach dyan, sir, is win-win solution. At yung proactive na solution na lahat naman po talaga tayo may argumento, sir. So, dinidecide po natin yan base sa merito ng kanilang argumento na kung saan may talagang mapapaboran, may madidihado. We cannot please everybody, sir. So, as a commander, talagang tatayuan mo po, sir. As long as yung majority, yung walang binabiolate na policy, walang binabiolate na regulation, yes, doon po tayo. Mga kuban po talaga yan, sir, bilang isang leader, may encounter po talaga ang ganyang mga challenges. So, it is the responsibility and yung commander talaga ang dapat mag-decide. Yes, sir. Sir, sakaling may hindi anong mga estratehiya ang inyong ginagamit upang epektibong makipag-ugnayan sa mga guro, kawani, at siyempre sa mga kadete? Inuupuan po natin yan, sir, at dinadaan natin sa kung pwedeng private meeting, really resolve po natin yan within the level ng ating academy po, sir. Yes, sir. Sir, anong mga estratehiya ang inyong ginagamit upang epektibong makipag-ugna? Ano po mga programa ang itinalaga ng iyong pamumuno upang mapalawak ang community relations? Bahagi
bahagi po yan, sir, ng programa din ng ating national organization, yung PNP as a whole. Kasi yung ating Chief PNP, si Police Lieutenant General Jose Melesio Nartates Jr., isa sa mga advokasya niya yung community service-oriented policing. So, ang sinusulong natin dito is mag-reach out yung ating kapulisan sa komunidad, magbigay ng serbisyo, hindi lang sa pagpapatupad ng batas, kundi lahat ng gawaing pang-komunidad dapat nararamdaman yung ating kapulisan. So, yung presensya, yung kanilang availability sa mga oras ng ganitong kalamidad na naman, dapat sila ay nandyan, nakikita. Dahil ang pulis po, Sir Ross, ang pangunahing ahensya ng gobyerno na nakikita. Sila po yung naka-uniforme. So sila po ang larawan ng gobyerno sa unang salbo pa lang, unang tinginan pa lang. Sila po ang mag-represent ng gobyerno sa lahat ng dako ng lugar sa Pilipinas. Napakagandang kasagutan po niyan, sir, ano? Kasi nga po alam natin na itong mga ganitong mga pangyayari dapat nandyan lagi yung harmonious relationship. Ito yung pinaka number 1 na gawain ng ating mga kapulisan. Kaya nga ang pulis talagang nandyan lagi yung yung respeto ng mamamayan, dahil alam nila na kung sa lahat ng mga nagbabalak ng kung ano-anong krimen, pag nakita nila yung naka-uniforme na pulis, talagang nag-aano sila umiiwas na. Sir, sa parte po ng ng PNPA programs and policies, ano ang mga pangunahing programa at proyekto na inyong itinatag o pinahusay sa PNPA? Yung academic improvement po, dahil ang PNPA ngayon po, sir, ay may batas na sumasaklaw na tanging yung mga produkto nito ay mapupunta sa PNP. Hindi katulad noon na ang graduate ng PNPA ay napupunta sa BGMP, BFP. So ngayon, sir, exclusive na lang po sa PNP. Kaya nag-adjust po tayo, sir, ng curriculum na kung saan dadagdag tayo. Magbabawasin natin yung sa Bureau of Fire at Bureau of Jail Management and Penology ng mga subjects. I-inject natin, sir, yung mga makabagong teknolohiya, kagaya ng paglaban sa cybercrime, yung mga digital forensic. Tama. Lahat ng mga IT na may kinalaman ang pag-serbisyo sa PNP ay yun po ang ini-inject natin ngayon sa bagong curriculum. At tinuturuan din po natin ang ating mga kadete ngayon, sir, na maging attach sila sa community, yung paano mag-handle ng mga meetings, paano mag-approach sa ating mga miyembro ng komunidad, paano mag-lead ng mga barangays, mga municipal organization po, sir. So, dapat maging good public speaker sila. Maipapaabot nila, maipapadama sa tao yung ating minimiti na serbisyo. Kaya nga, sir, kasi alam natin na number 1 sa lipunan, never dapat mawala yung tiwala ng pamayanan sa ating mga kapulisan. Kaya nga ito talaga sa sa inyong katauhan, sir, bilang namumuno ng PNPA, nakasalalay dito yung talagang trust ng mga tao sa kapulisan. And eto, sir, yung sunod kong katanungan, paano ninyo tinitiyak ang kalidad, integridad ng mga programang pang-edukasyon ng PNPA? Yung mga polisiya po natin, sir, ay patuloy nating ina-align, ina-update in such a way na yung academic integrity, yung conduct nila, dahil sila nga yung nabanggit nyo, sir, na magiging larawan ng maayos na pagsiservisyo. Yes, sir. Opo. Considering, sir, na sila ay nanggaling sa premier educational institution ng Philippine National Police. So, wag nilang sisirain ang tiwala, wag nilang sirain ang imahe ng ating pulisya, kasi ang mga mamamayan, pag may isang nagkamali na pulis, damay po ang lahat. So yun po ang
nais nating ipabatid sa ating mga mamamayan na nandyan pa rin yung individual differences. Kung may mga kapatid man tayo sa PNP na naliligaw ng landas, yan po ay personal niyang desisyon. Hindi po yan yung pang-organisasyonal na gawain po, sir. Dahil ang PNP po, nagkalat po at marami pong disciplinary entity na dapat naming sundin. Nandyan po yung NAPOLCOM, nandyan po yung CLEP, nandyan po yung ating mga batas na dapat iwasan. Nandyan din po yung policy natin, yung Internal Affairs Service. So marami pong sinusunod na mga alituntunan ng isang pulis. Maraming nakabantay sa kanya. Lalo na, sir, nandyan din po ang social media. Social media, mga netizens natin na nakuna ng masamang gawain yung pulis. Damay po lahat ang organisasyon. So yun ang patuloy natin ipinapamulat, ipinapare-alala sa ating mga kapulisan na lahat po nakatingin sa atin na dapat lahat ng ating gagawin ay naayon sa alituntunin at naayon sa mga may batayan na dapat maayos ng ating mula sa pagsusuot ng uniforme, sa ating pagsasalita, sa ating pagkilos, dapat langawan ng maayos na serbisyo publiko. Correct, sir. Napakagandang kasagutan po niyan kasi nga yung sinasabi nila, yung isang pulis na minsan nakagawa ng hindi magandang bagay, pagdating niya sa balita, pangkalahatan na yung binibigay na ito ngayang mga kapulisan. Damay na lahat. Samantalang siyempre, yung sinabi niyo po kanina, pansariling desisyon niya yon as personal na tao, hindi yung as kumpanya na itong gagawin ko para ito sa buong kapulisan at ito man ay masama o mabuti, damay lahat ng kapulisan. Ito nakakalungkot sa ating mga kapulisan na despite na yung binibigay yung respeto, dumaan sila sa napakagandang paglinang, nahahaluan ng ganito. And sana nga pasintabi sa mga ating mga nanonood na maging malawak dapat ang pag-iisip nila na ang kapulisan is kumbaga isang batalyon, hindi isang tao na pag may ginawa ang isang tao, damay lahat ng batalyon. Okay, sir. Ang next question ko po, sir, dahil sa paglipat ng PNPA sa PNP, paano nakaapekto ang pagbabagong ito sa mga operasyon at curriculum ng akademya? Pagbabago na yan ay talagang noon pa man, sir, nangyayari. Ang PNPA po nagsimula sa 2 years course. Kami po yung mga inabutan ng 2 years course. Ngayon po 4 years na. At ngayon naman nga po ay naglipat na yung mga taga BGMP at BMP sa ibang eskwelahan. Kaya tuloy-tuloy ang ating pag-a-adjust sa curriculum po ng ating akademya po. Yes, sir. Ito naman po, yung challenges and future directions. Number 1 po, ano ang pinakamalaking hamon na kinakaharap ninyo bilang direktor ng PNPA at paano ninyo ito tinutugunan o binibigyan ng solusyon? Ang mga pangunahing hamon po dyan, sir, dahil ang mga kadete ay may lalaki, may babae, at tama. Nandyan din po yung mga hindi inaasahan na pangyayari, sir, at may mga may mga datos pa po tayo, sir, ng maltreatment, yung mishandle ng ating mga kadete. Yun po ang challenging na part ng bilang namumuno sa PNPA dahil hindi po natin hawak sa lahat ng oras, hindi po natin nababantayan sa lahat ng oras ang ating mga kadete. Kaya doon po may
susumikapan natin na ma-prevent ang mga ganong insidente po, sir. Napakagandang kasagutan po niyan, sir. Ano? Ito yung bibigay ng inspirasyon pa rin sa ating mga kapulisan at sa mga patuloy na nag-aaral yan sa PNPA. And sir, ano ang inyong mga layunin para sa PNPA sa mga susunod na taon? Siyempre, patapos na po ang taon ngayon eh. Yung nakaplano nyo pa po na mas, ito ang pinaka-objective ninyo is mas mapalakas pa ang PNPA. Opo, sir, may mga minimitik pa po tayo, sir, na mga pasilidad dito. Yung mga tirahan ng kadete, yung mga classrooms ng mga kadete na mga dapat natin pang i-improve, at yung mga faculty na tatanggapin natin na yung mga mas di kalidad pa na makakabahagi talaga ng edukasyon sa ating mga kadete. Kasama na rin po dyan, sir, yung ating pagmimithi na pabigyan pa tayo ng ibang pasilidad kagaya ng yung firearm simulator, yung mga sports facilities na paglilinang lalo sa ating 1,500 na cadets po, sir. As of now, 1,500 na cadets. And sir, ito paano ninyo, siyempre sa personal na buhay nyo, paano ninyo binabalanse ang inyong professional na responsibilidad sa inyong personal na buhay? Sir, nung mga bata-bata pa tayo, talagang hiwalay sa pamilya. Kaya nga, nagpapasalamat nga tayo dahil mayroon ng Viber, mayroon ng cellphone na nakakakonect. Ngayong medyo pag-graduate na tayo sa serbisyo, madalas na rin pong nakakasama ang pamilya. So yung pag-manage po ng time, kaya yung pamilya ng isang naka-uniformado, lalo na nitong mga nasa PNP, nasa yung mga pang-national na mga uniformadong serbisyo, sadya pong may distansya, may mga katungkulan tayo na lalayo tayo sa ating mahal sa buhay. Kaya it's just a matter of ikinukondisyon din natin ang ating pamilya na sa ating pagsusumikap na makapagsilbi ng maayos sa ating bayan, tanggap natin na minsan nalalayo ang ating mga assignment po, sir. And siyempre, kahit papano kumbaga open-minded naman po ang pamilya sa profession mo. Opo, sir. Opo, sir. Okay. Ito po yan sila, dapat ini-educate sila, ini-inform sila. Oo nga eh. Sabi nga nila. At most of all, sir, hindi pinapabayaan sa kanilang pangangailangan. Yun po ang pinaka-importante. Exactly. Sa kanilang basic needs, pag-aaral, pagkain, mga tahanan, yun po ang dapat i-provide talaga ng isang patriotic family. Yes. At saka naman, siyempre, sabi nga nila, yung pamilya, okay, that is a one side of my life. Pero yung profession, buong Pilipinas, ang timbangan, ang isang pamilya, ang sa kabila, buong Pilipinas, ang katimbangan nito. And sir, ito, kung sakali pong may mga Sorsoganon na gustong pumasok sa PNPA, paano po ang proseso? Magandang tanong din po yan, si Ross, dahil dahil ko pong ipabatid din yan sa ating mga kababayan na yung eksaminasyon natin na mangyayari dapat sa linggo, inilipat po natin, si Ross, sa Sabado, bukas. Dahil nga po doon sa darating na bagyo, yung super typhoon na Uwan, kaya minabuti natin na i-adjust bukas sa kanilang mga exam center. Ang Bicol po ay isa sa nire-schedule natin na instead na Saturday, Saturday na po natin gagawin. So, sinasamantala ko na po, sir, ang pagkakataon na ito na makapanawagan din sa ating mga kababayan dyan sa Bicol, sa ating mga taga-subaybay kahit saan pa silang dakon ng mundo ng Pilipinas, na mag-adjust po ang PNPA sa gagawing cadet admission test dito sa Luzon na gagawing Sabado na, hindi na Linggo. Yung Visayas at Mindanao ay Linggo pa rin po sila, sir. So, balik po ako doon, sir, sa tanong nyo na sa mga taga-Sorsogon na nais mag-PNPA, base po sa datos natin, hindi po karamihan ang mga
pumapasok or nakakapasok sa PNPA. So, kilala namin ang isa't isa, yung mga taga-Sorsogon na nakakagraduate sa PNPA. Ngayon nga po sir, dahil sa social media, marami ng information materials na nakakarating sa ating mga kabataan. Napakaganda po nitong oportunidad na makapag-aral ng libre, full scholarship na may kasiguruhan na makapag-trabaho kaagad sa kanilang pagtapos sa PNPA. So, wow, may full scholar na. Qualified. Opo, yung mga 18 years old to 22 years old, you have a lot of time to try your luck na itong ino-offer ng ating pamahalaan na scholarship ay ma-avail natin sa lalong-lalo na sa mga taga-Sorsogon. Malaki pong pagkakataon, malaking karangalan ang mapabilang na graduate po ng PNPA, sir. Yes sir. Ito sir na personal question ko lang po ito sa inyo, ano, and siyempre sa pamumuno mo. Ay, gaano po sa pakiramdam nyo and paano nyo po ito ipinapaliwanag sa mga estudyante ng PNPA kung may mga kabaro tayo na mga pulis na minsan nai-involve sa hindi masamang gawain? Paano nyo po ito ina-absorb at paano nyo po ito pinapaliwanag sa mga estudyante na please, huwag kayong ma-discourage dahil sabi nga natin kailangan kayo ng bayan? Napakaganda po uli na tanong yan, sir. At yan po din ang ina-advocate ko sa ating pagsiservisyo na ang mga pulis dapat ma-realize nila pagpasok pa lang nila na ang profesyon na ito ay ordinaryong manggagawa lang ng Pilipinas. Hindi po ito yung profesyon na makakapag-dala sa kanila ng yung kayamanan, yung katanyagan sa buhay. Bagkus ito po sir ay yung ordinary job na kaya lang natin paaralin ang mga bata, kaya lang natin bigyan ng maayos na tahanan ang ating pamilya, kaya nating bigyan ng kaukulang damit ang ating mga mahal sa buhay, na kung saan hindi po ito yung lucrative na career, sir. Kaya nagsisimula po yan, Sir Ross, sa pag-manage ng kanilang resources. Yes. So doon pa lang po kung ano po ang kinikita niya, yun lang po dapat ang gastusin niya. At huwag po siyang papasok sa anumang sitwasyon na hindi nakakayanin ng kanyang kinikita. Dahil doon po nagsisimula, sir, na nakakaisip ng masama ang isang pulis kapag hindi niya na masustain yung kanyang pinagkakagastusan. Yung iba dyan na lululong sa sugal, sa bisyo. Kaya yun po, sir, ang patuloy natin na minumulat, lalong-lalo na po dito, sir, sa mga kadete natin na nagsisimula pa lang ng kanilang career bilang public servant. So, the financial management, yung time management, at yung family management po, sir, ang kailangan na uunahin nila po, sir. Yes, tama po. Magandang Sir, ito pa po ang isang tanong ko. Bilang isang leader sa edukasyon, sa pagpapatupad ng batas, ano po ang inyong pananaw sa mga panauhing pambansa at lokal na nakakaapekto sa pwersa ng pulisya? Sa aking paglilingkod, sir, yung mga personal na mga bisita natin, yung international, lahat naman po sila, sir, ay naglalayo na makatulong, naglalayo na mapatibay ang mga ugnayan. So, positive po ang ating perception dyan. Positive po palagi ang ating pagtanggap sa kanila na kung saan itinuturing natin na development, itinuturing natin na opportunity ang mga bagay na pakikipag-ugnayan sa ating mga bisita po, sir. Opo. Maraming salamat po, sir. Bago tayo mag-end, ito po muna, sabi ni Batchoy. Hello po, Sir Police Brigadier General Andre Perez Dizon. Kumusta po? Ingat po kayo palagi. From Batchoy. Yan. Tapos, meron po dito. Happy watching kay our former Vice Mayor Ramon Espela ng Santa Magdalena. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay. Thanks. Si Carol Delgado, sabi niya, thanks po Police Brigadier General Andre Perez Dizon sa pag-entertain ng aming request na makasama ka po sa program today. God bless you po. Saludo po sa iyo. Yan. Thank you din po, sir. My pleasure po.
Magandang umaga rin po, sabi ni eto, baka malimutan nating basahin to. Pagalitan. Si Edwin Cayetano, congrats General Andre Perez Dizon. Full support kami sa sambayan ng Pilipino. Ayan. Sir, bilang PNPA, ano yung mga, sabi nga natin, dito sa atin, meron bang sinasabi na, kasi may nag-chat sa atin, may mga nagsasabi daw po na minsan parang may pinapaboran o palakasan yung pagpasok dyan. Gusto ko pong ito ay bigyan ninyo ng kahit maiksing pananaw or sabi nga pananalita na ang PNPA ay walang ganyang batayan. Opo sir, unang-una po sir ay ang pag-apply ngayon sir ay online at pag nag-process na po sila ng medical, physical at neuro at pati yung kanilang interview ay coded po sila lahat sir, kaya walang nakakaalam po kung sino ang ating kadete, ang aplikante po. Kaya makakasiguro po sila na patas po ang pagtrato po sa bawat aplikante po sir. Thank you very much po. Si Dulba Isadora, hello mate, Sir RD, God bless always. Yan. And si Bebe Dino, good morning sir. Yan po ang mga natin. Sir, bago po tayo magtapos, gusto ko pong hingid po ang inyong panawagan at mensahe. Siyempre, sana hindi lang po ito ang first and last. Marami pa tayong last na pag-uusapan sa mga susunod na programa natin. All the time sir, all the time. Maraming salamat po muli sa Bicol TV Sorsogon. Lalong-lalo na sa programang issue o mismo na pinag-aangkoran at pinamumunuan ni Sir Ross. Nandiyan din ata si Ma'am Carol. Opo. At sa lahat ng bumubuo ng programa nyo na nagpapasalamat ako bilang isang taga Bicol din, isang taga Sorsogon. Ang panawagan ko po sir ay sa ating mga kababayan, lumaki po tayo na dinadaanan tayo ng kalamidad. Tama. Yung safety po pala natin, safety ng ating mga mahal sa buhay ang ating unahin. Kasi ang mga bagay ay napapalitan, ang buhay ay isa lang. So, maniwala po tayo sa pag-asa kasi accurate po ang kanilang mga forecast at talagang nangyayari po ang ating mga sinasabi ng ating mga taga-Weather Bureau. So, pangalawa po sir ay yung ating panawagan kanina na ang Bicol, ang Region 5 ay isa sa mga mag-a-adjust ng schedule ng PNPA Cadet Admission Test na instead na Sunday, November 9, gagawin na po natin Saturday, bukas po, November 8. So, tumatanggap po tayo ng mga walk-in applicants ngayong araw. Kung sino man ang mga nanonood at nag-aantabay ngayon, mangyaring pumunta doon sa exam center, nandoon po yung ating mga personnel ng PNPA, may mga kadete po doon na mag-assist sa inyo na ma-accommodate kayo bukas sa examination ng PNPA. So, maraming salamat po muli sa ating anchor, sa ating programa. Bibigay sa PNPA ng pagkakataon na makapanawagan. Yan, thank you very much po. Si Police Brigadier General Andre Dizon. Mabuhay po kayo at magpakabuhay kayo ng matagal na taon. maraming salamat po. Thank you po. Yan, si Sir Dizon nagbigay sa atin ng napakagandang mga mensahe at sana marami pang mga Sorsoganon ang sabi nga makiisa sa ganitong pananaw ni General Dizon. Alam nyo kasi mga kaibigan, pag Bicolano ka, proud ka eh. Sorsoganon, Bicolano, proud na proud ka. Sabi nga ni Governor Boboy Amor, una ang Sorsogon. Una ang Sorsoganon. Okay? So mga kaibigan, bago tayo maalam ng ating programa, tayo po ay talagang 101% na nagpapasalamat kay Police Brigadier General Andre Perez Dizon. Diyan po ay sa mga pagitan naman ng ating kasama dito, si Miss Carol na Lutino pa, Delgado pa. Maraming salamat Okay, may video tayo mga kaibigan na gustong ipakita sa inyo habang may time pa tayo.
ang 365 days ni Police Brigadier General Andre Dizon nang siya ay naglilingkod pa bilang Regional Director ng PNP Region 5. Narito po. Transparency, consistency, damang-dama at inuuna ang mamamayan. Police Brigadier General Andre Perez Dizon sa kanyang 1 taong panunungkulan sa pulis sa Rehiyon 5. Napanatili ang ligtas na komunidad para sa bagong Pilipinas. Buwan ng Disyembre taong 2023 nang opisyal na umupo sa kapasidad na Acting Regional Director si Police Brigadier General Andre Perez Dizon sa rehiyon ng Bicol. Una niyang napagtibay ang mga ginagawang operasyon ng pulis sa Rehiyon 5. Sa katunayan, sa 17 PNP units nationwide, pumangatlo ang Pro 5 sa Unit Performance Evaluation para sa buwan ng Disyembre taong 2023 mula sa ika-6 nitong pwesto. Naitaas niya ang antas ng seguridad at kumpiyansa ng mamamayan sa Bicol. Binago din ni Police Brigadier General Dizon ang imahe ng ating kapulisan mula sa pananaw ng kabataan sa kanyang araw-araw na bicycle at motorcycle patrol, mga matitibay na pamamaraan ng crime prevention, gayon din ng community relations. At isa sa mga pangunahing direktiba ni Police Brigadier General Dizon ang maitalaga ang 70% bilang ng kapulisan sa buong rehiyon para sa field duties. Kaya naman matapos ang mahigit 1 buwan in full capacity as Regional Director agad si Police Brigadier General Dizon, tuloy-tuloy ang mga naging accomplishments ng pulis sa Rehiyon 5. Sa loob ng 1 taon, marami ang nabago. Naitaas ang bilang ng mga pangunahing law enforcement operations. Sa kampanya kontra iligal na droga, umabot sa mahigit 200 milyong pisong halaga ang kumpiskado ng mga pulis sa Rehiyon 5. Arestado dito ang mahigit 1,000 suspects. Sa kampanya kontra loose firearms, arestado ang 285 sa mahigit 1,000 operasyon at nakapagtala ng halos 900 kumpeskadong armas mula sa mga suspects. Sa kampanya kontra illegal gambling, inaresto ang halos 2,000 suspects kung saan mahigit 1 milyon ang nakumpiskang pera mula dito. Sa kampanya kontra illegal fishing, umabot sa halos 18 milyong pisong halaga ng mga kumpiskadong kagamitan sa iligal na pangingisda at arestado dito ang mahigit 700 suspects sa halos 300 operasyon. Sa kampanya kontra illegal logging, mahigit 3 milyon ang halaga ng mga lumbers at flitches na nakumpiska mula sa mahigit 200 operasyon at pagkakaaresto ng mahigit 200 suspects. Mas pinagtibay din ang ginagawang pag-aresto sa mga wanted at most wanted persons. Sa loob ng 1 taon, nahuli ang halos 5,000 wanted at most wanted persons na may mga kasong rape, murder at iba pa. At dahil sa husay ng pamamalakad na pagtagumpayan ng Pro 5 ang mga hakbang kontra insurhensya at terorismo. Sa katunayan, sumuko ang mahigit 200 rebelde na nagbigay tiwala sa liderato ni Police Brigadier General Dizon at arestado naman ang halos 200 mula sa mga ginawang operasyon. May kabuo ang bilang na 249 na firearms at 152 explosives ang nakumpiska sa mga ito. Sa kampanya kontra criminal gang, matatandaan na noong ika-24 ng Enero taong 2024, nahuli ang matagal ng pinaghahanap at isang notorious na leader ng Concepcion Criminal Gang na si Gilbert Concepcion dahil sa samut-sari nitong kaso ng murder at pangingikil. At nakalista ito sa DILG's Most Wanted Persons na may halos kalahating milyong pisong patong sa ulo. 50 iba pa ang nahuling suspects kaugnay ng mga kampanya kontra criminal gang. Sa pamumuno ni Police Brigadier General Dizon sa Rehiyon 5, natapos ang kwento ng mga kaso ng criminal gang sa Bicol.
Ilang proyekto din ang naipasakatuparan sa ilalim ng pamumuno ng ating Game Changer General. Sa aspetong move, shoot, and communicate capabilities, narito ang bilang ng mga bagong move capabilities ng Pro-5. 16 na patrol cars, 6 na Toyota Hilux patrol jeeps, at isang Isuzu D-Max personnel carrier. Nagkaroon din ang Pro-5 ng dagdag na 18 na canine dogs na malaking tulong sa mga operasyon. Habang may ilang mobility assets din ang naidagdag sa tulong ng mga local government units. May mahigit 100 motorsiklo naman at 461 patrol cars na matagal nang sira ngunit na ipaayos at nagamit muli sa araw-araw na law enforcement operations. Sa aspetong shoot capability, nagdagdag ng 50 5.56mm Galil assault rifle at 7 5.56mm T4 rifle ang Pro-5. Habang mahigit 1,000 handheld radios naman ang naipamigay ni Police Brigadier General Dizon sa lahat ng mga estasyon ng pulis sa Rion 5. Ilang infrastructure projects din ang naaprubahan na ipaayos at ang iba ay kasalukuyang ginagawa sa loob ng 1 taong pamumuno ng ating Game Changer General. Kabilang dito ang mga sumusunod: Naga City Police Station 2, Kanaman Municipal Police Station, extension ng grandstand, pati na ang audio room at ang Regional Tactical Operations Center. Naipaayos din ang motor pool ng Catanduanes at Masbate Police Provincial Offices na may kasamang mga bagong kagamitan. Pagpapaayos at pagpapaganda ng Santo Niño Chapel sa loob ng Regional Headquarters. Ilang infrastructure projects din ang naipagawa sa iba't ibang police provincial offices sa tulong ng mga local government units, kabilang na ang Camarines Norte at Camarines Sur Police Provincial Offices. At isa sa mga pinakamagandang accomplishment sa 1 taon ng ating Game Changer General ay ang naipangalan sa PNP ang 4 na loteng kinatatayuan ng ating mga police stations kung saan malaking bagay para sa mas matatag at mas matibay na pagpapatupad ng batas. Napagtibay din ang relasyon ng kapulisan sa mamamayan lalo na sa tulong ng media kung saan bukas palagi ang tanggapan ni Police Brigadier General Dizon para sa mga ito at sa kanilang mga katanungan. Kaya naman maganda ang relasyon ng media at ng kapulisan sa Bicol. Mas pinalakas din ang puwersa ng ating community relations. Ilang major activities din ang napagtagumpayan dahil sa mahusay na pakikipag-ugnayan sa iba't ibang sangay ng gobyerno at mga pribadong establishmento. Aktibo rin ang social media pages ng Pro-5 para sa mga impormasyong mahalaga sa kaalaman ng tao, gayon din ang mabilisang komunikasyon para sa kailangang tulong, katuwang ng mga hotline numbers na ipinakalat sa iba't ibang dako ng Rion 5. Matatandaan din na sa hagupit ng Bagyong Christine, mahigit 260 sibilyan ang natulungan ng Pro-5 at mahigit 17,000 naman ang natulungan sa isinagawang rescue operations. Walang kinikilingan din ang ating Game Changer General pagdating sa seguridad ng lahat. Sa kanyang mga security coverage and police assistance, tinitiyak niyang nabibigyan ang mga ito ng sapat na serbisyo. Mas lalong tumibay din ang samahan ng mga local government units at ng pwersa ng pulisya sa Bicol. Sa katunayan, ilang commendations ang natanggap ng Pro-5 at ni Police Brigadier General Dizon bilang pasasalamat nila sa consistent service na ipinamamalas sa iba't ibang dako ng Bicol region. Maliit man o malalaking aktibidad, sinisiguradong pinaghahandaan ng mabuti. Katulad na lamang ng Peña Francia Festival, ang kauna-unahang Bicol Local Festival, Kasanggayahan Festival, deklarasyon ng proyektong tinawag na Stable and Internal Peace and Security, at ang inaugurasyon ng Sorsogon Sports Arena kung saan kasama si Pangulong Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. At bilang isang ama ng pulis sa Rion 5, hindi din kinakalimutan ni Police Brigadier General Dizon ang pahalagahan ang ating mga kapulisan sa Bicol. Silang ating mga frontliners at dahilan kung bakit napapanatili ng Pro-5 ang direktiba ni Police General Romel Francisco D. Marbil, hepe ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, na ligtas na komunidad sang-ayon sa campaign rally ng Pangulong Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. na Bagong Pilipinas.
May halos 6,000 bilang ng kasurugkaps ang natulungan ng mga biktima ng bagyong Christine at Pepito. Mahigit 2,000 kasurugkaps din ang nabigyan ng promotion for calendar year 2024 mula sa ranggong Police Corporal hanggang Police Lieutenant Colonel. Habang halos 5,000 naman na kasurugkaps ang nabigyang pagkakataon upang makapagsanay sa iba't ibang larangan ng law enforcement na malaking tulong para sa mas mataas na kalidad at upang mapanatili ang magandang serbisyo para sa ating mga Bicolano at Bicolana. Partikular sa disiplina si Police Brigadier General Dizon, kaya naman sa loob ng 1 taon, mahigit 100 kasurugkaps ang sumailalim sa disciplinary action, kung saan ang iba sa kanila ay nakatanggap ng desisyon na dismissal, demotion at suspension. Ilan mang unos ang dumating, hindi patitinag ang ating game changer general. Ang kanyang walang kapantay na paglilingkod ay iniaalay niya sa Diyos at sa bayan. Isang serbisyong hinugot mula sa isang batang nangarap mapagsilbihan ang lupang kinalakihan. Serbisyong inukit sa puso ng isang musmos na nangako, nagnais at nagpursigi. Police Brigadier General Andre Perez Dizon. Approachable, presentable, and dependable. Ito ang kanyang 365-day legacy sa kanyang bayang Sinilangan, the home of the Kasurugkaps. Who runs the game? The Game Changer. Ayan, nakita ninyo, no? Ang 365 days report ni General Dizon nang siya ay nasa Region 5 ng PNP. At nakaka-proud talaga na meron kang leader na ganito. Sana dumami pa ang lahi mo, General. At marami pa rin ang hindi lang lahi, yung sumunod sa yapak mo. Na kung saan ito ay talagang bibihira ka na makakita ng taong ganito. Kumbaga sabi nga nila, endangered species na ito si General Dizon. Okay? So mga kaibigan, inabot na tayo ng oras ng ating pamaalam, ano? At before that, tayo po ay nagpapaalala sa inyo na maging mapagmatsyag, mag-prepare po tayo para sa sarili natin. Paghandaan natin para sa sarili natin. Huwag nating paghandaan si bagyong uwan pala. Mag-prepare tayo kung sakali preparado na may kagamitan tayo na mahuhugot kung tayo ay mag-evacuate. At huwag niyong isipin ang pera dahil kung mawawalan tayo, katulad po na nangyari sa Talisay City sa Cebu, talagang nakita nyo naman, para silang nagmula sa lupa rin ang bagsak. Parang hindi ka makapaniwala, nakakapanindig balahibo yung drone shot na nakita ninyo, parang dinaanan ng dilubyo ang lugar na yon. Kaya tayo po ay patuloy na nagbibigay sa inyo ng babala. Huwag tayong maging makalma, huwag tayong pakasiguro. Instead, mag-prepare po tayo para sa kung in kaso dumating ang bagyong uwan, o wag na sanang dumating, sana malusaw na ito bago pa pumasok dito sa Pilipinas. Mga kaibigan, yan po ang programa natin sa araw na ito, sa programang Issue Ora mismo, dito lamang po sa nag-iisang telebisyon sa probinsya ng Sorsogon, ang Bicol TV Sorsogon. Maraming salamat po kay Police Brigadier General Andre Perez Dizon sa iyong pagpaunlak na makapanayam ka dito sa programang ito. At salamat din po kay Miss Carol, kay Miss Eva, kay Nana at kay Papa Bern, and also kay Papa Harold. Sa labas din po si Papa Maki, si Papi Buddy, si Mami Kaki at si Mami Dante. Okay, si Dennis Boral Palan, sabi niya, good morning po Tabi Sir Sao, pakikurahaw man Tabi na birthday ko ngayon. Wish ko po ngayong birthday ko, kunin na po ni Lord mga korap na politiko. Thank you po and God bless. Grabe naman yung wish nito. Wag na lang sanang kunin ni Lord, parusahan na lang.
Kasi sabi nga yung ating poong may kapal, kung ano tayo ngayon, parte na po yan ng mga ginagawa natin. Ito namang mga korap na politiko, pasasaan ba't may balik din yan sa inyo. Okay? Happy birthday once again kay Dennis Borjal. So, yan po ang ating programa sa araw na ito, mga kaibigan. Magbabalik po tayo sa Lunes. Same time, same place, same station. Bicol TV Sorsogon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana ay mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Isyu pampubliko. Isyu pagklaro. Isyu hatod aksyon sa Indo ora mismo. Isyu ora mismo sa Bicol TV. Isyu ora mismo.